Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Yeshua Misaya, Yeshua Misaya, Yeshua Misaya. Mga kapatid, mayroon po kasing nagtanong sa akin patungkol po sa mantra. Bakit daw 108 times yung pagmamantra natin? Mga kapatid, ito po yung kanyang katanungan. Ilalagay ko po sa screen. Tanong ko lang, bakit kailangan pang 108 times? Paano kung hindi mo maubos sa araw-araw iyan? Dahil mayroon pang obligasyon. Tanong lang, pakisagot, pakipaliwanag kung bakit. So sasagutin po natin ang katanungan ng kapatid nating ito na si kapatid na June Abellano. Yun po yung kanyang katanungan. Bakit daw kailangan 108 times, no? Yung pagmamantra. So bago po yan, tatalakayin ko muna sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin ng mantra. Okay? Ang mantra po ay isang Hinduism and Buddhism practices. So ito po ay isang power, mystical and spiritual practices ng Buddhism at saka Hinduism. So ang ibig sabihin po ng mantra, ito po ay mind seal. Okay? Ito po ay protection sa isip. Ito po ay Kabbalistic Hebrew term na ang ibig sabihin ay remembrance from God. So maliwanag po na ang mantra po ay isa sa pinakamabisang paraan po para magkaroon ng pondo yung katawan po natin. Kapag nagmamantra ka po, ibig sabihin nagkakaroon ka ng pondo sa iyong katawan, no? Ang pagmantra po kasi isa isang bahagi po ng pagpupondo pagdating po sa lihim na karunungan. Kadalasan ginagawa rin yan through meditation. Habang nagme-meditate ka, may inuusad kang mga paulit-ulit na salita, no? Yun po ang ibig sabihin ng mantra. Now, bakit po kailangan 108 times, no? Ang 108 times, mystical significance in India po yan at sa iba pang mga tradisyon. So sa kasaysayan po, kadalasan ito po yung ang numerong 108 po ang kadalasang ginagamit ng pangmantra. Dahil nga po, ito nga po ay isa rin na Taranasi number, no? Na kasama po sa Taranasi number itong 108. Sumunod po sa Sanskrit alphabet po ng Hinduism, meron po itong 54 letters na alpabeto. Yun nga ang sa masculine at saka feminine, Shiva and Shakti, na kung bubuuhin po natin ang numero ng masculine ay 54, 54 din sa feminine, ang equivalent niya po ay 108. So 100, kaya nabuo ang 108 sa Hinduism. At ganun din, ang kadalasang numero ng mga steps nila doon ay 108. Sa numerology rin po, ang 1 is equivalent to universal consciousness po from which all arise. At ang 0 naman po ay equivalent for completeness or perfect number. At ang number 8 naman po ay symbol of infinity. So 108 is perfect number po. Ganun din po ang number 9. Pag sinabing number 9 is also a completion po, no? So 9 at ang 12 po ay ito po yung cosmic number. So kapag tinimes po natin yan, ang magiging product po ay 108. So ganun din po sa ibang bahagi po ng numerology po natin. 1 plus 0 plus 8 equals 9. 9 is unconditional love po. So yun po ang kadahilanan, mga kadahilanan kung bakit 108 ginagawa po natin ang pagmamantra. At sa mga Catholic naman po, sa mga practices ng Catholic, kung titingnan po natin ito, meron po akong hawak na rosary po. Yan. Ito po yung ginagamit ko. Kung titingnan po natin, ito ay mayroong 59 beads. So kung tatanggalin po natin yan dito sa kay Mama Mary, no, kung bubuuhin po natin yan, meron yan 54 beads. Okay? 54 beads times 2 equivalent to 108. Ito po yung ginagamit ko, no, para sa lalaki at para sa babae. Kaya binubuo ito ng 108 kapag dinoble mo yung 54 beads po natin. So kadalasan ginagamit ko rin po ito. So yun po, I hope na nasagot ko po yung katanungan ninyo kung ano yung mantra, unang-una, kung bakit 108 times na paulit-ulit na pag-recite ng mantra. Now, meron pang katanungan doon sa kasunod niyang mga ng kanyang tanong, paano naman kung hindi maubos? Actually, ito pong 108 times na to, hindi po ito required, no? Kasi sa akin, nagkakaroon ako ng oras, no? Dahil nga ito ay talagang tinututukan ko. Kahit lumalagpas po ako ng 108 times, no? Kaya kong gawin yan, sobra-sobra pa sa 108 times. Ngayon, kung hindi nyo naman po kayang gawin, pipili po kayo ng kung alin ba yung mas magandang numero po para sa inyo, no? Meron ding 3, meron ding 7. So, may mga simbolismo po kasi yung mga numero na yan. 3 stands for Trinity. 7 is the perfect number din po yan. And also 8 is infinity number.
So yun po yung mga kadahilanan, no, kung bakit natin ginagawa yung pagmantra. Ngayon, kung hindi naman po natin kayang gawin yung 108 times, hindi naman po ito requirements, no. Ang sabi doon sa kasulatan, kahit hindi mo po ito matapos, basta yung pagmamantra mo ay nandoon, nakapokus yung puso mo, yung lakas mo, binibigay mo sa kanya ng buong buo, okay na po yun, gagana na po yun, no. Yun po ang isa sa mga way, no, kahit hindi mo po tapusin ng 108 times, no, basta yung puso mo, sa kasulatan din ay tinuro po ng ating Panginoong Hesukristo, no, yung mga bibig nila ino-honor ako, pero yung puso nila, no, malayo sa kanya. So spiritually speaking, kapag tayo po ay nagmamantra, dapat hindi lang yung 108, kasama din po yung spiritual strength po natin, no? Kasama doon yung lakas natin, buong lakas po natin, yung focus po natin, nandun po dapat. So hindi lang basta ma-comply mo yung 108 times. O kaya naman, kahit hindi 108 times, basta po yung puso natin, yung spirito at kaluluwa po natin, is nandoon sa bagay na yun kung bakit po tayo nagmamantra. Okay? Yun po yung maikling paliwanag ko po dyan. I hope na nasagot ko po yung katanungan mo, Brother John Avellano. Maraming salamat po at yun lamang po mga kapatid at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yeshua Messiah, Yeshua Messiah, Yeshua Messiah.